Oy, kumusta? May tanong ako sa'yo. Naisip mo na ba kung ano ba talaga ang ugali ng Diyos? Kasi 'di ba minsan iniisip natin, para ba siyang super strict na teacher? O baka naman parang isang napakabait na lolo? Well, yan mismo ang susubukan nating alamin ngayon. Sigurado ako, sumagi na rin yan sa isip mo, kahit minsan. Parang isang mystery na kailangan nating isolve, no? So, sama-sama nating hanapin ang mga clues para masagot yan. Handa ka na ba? Tara! Okay, game. Simulan na natin ang paghahanap. Ang una nating pupuntahan, dito lang sa paligid natin. Minsan kasi, yung mga sagot, nasa harap na pala natin. Halimbawa, pag naririnig mo yung huni ng mga ibon sa umaga, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Parang ang saya-saya lang. Sinasabi nito na kung sino man ang gumawa sa kanila, siguradong masayahin din at mahilig sa magagandang bagay. Oh, eto pa, yung mga bulaklak. Grabe, ang ganda ng mga kulay nila, tapos ang bango-bango pa. Para silang maliliit na regalo na nagpapakita na ang Diyos natin gustong-gusto niyang nakikita tayong masaya. At syempre, hindi lang yan. Maging yung sikat ng araw na nagbibigay buhay at yung ulan na nakakapresko, pareho yang nagpapakita ng pag-aalaga niya. Binibigay niya kung anong kailangan ng bawat halaman, ng bawat hayop at ng bawat isa sa atin. Lahat yan parang bumubulong na may nagmamahal sa atin. Ang ganda ng pagkakasabi nito, no? Parang yung buong kalikasan, isa siyang malaking love letter mula sa Diyos. Ang mensahe, mahal kita. Yan yung nakasulat sa bawat bulaklak, sa bawat dahon. Pero teka, alam mo ba may kumalat na ibang kwento? Isang maling kwento. Parang may nagpinta ng ibang larawan ng Diyos. Isang larawan na medyo nakakatakot at higit sa lahat, hindi totoo. Tingnan natin to. So, ayon sa maling kwento, ang Diyos daw ay parang isang masungit na judge na laging nag-aabang sa bawat pagkakamali natin. Nakaka-pressure, di ba? Pero yun yung anino lang. Ang totoong larawan, ibang-iba. Ang Diyos ay maawain, sobrang bait at laging handang magpatawad. So paano natin malalaman kung alin ang totoo? Well, wag kang mag-alala. Kasi ang Diyos mismo nagpadala ng pinakamalinaw na picture para wala nang malito, ipinadala niya ang sarili niyang anak, si Jesus. Wow, napakalakas ng sinabing ito ni Jesus. Ang ibig sabihin lang nito, kung gusto nating makilala kung sino talaga ang Diyos Ama, simple lang, tingnan lang natin si Jesus. Sa Kanya, makikita nating ang totoong ugali ng Diyos. Tingnan niyo lang ang mga ginawa ni Jesus. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, niyakap niya yung mga bata, lagi siyang bait, lalo na sa mga mahihirap. Siya talaga yung buhay na larawan ng pagmamahal ng Diyos. At ngayon, dako na tayo sa pinaka-espesyal, sa pinakamatinding patunay ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung kwento ng sakripisyo ni Jesus. Isipin mo to, si Jesus na perpekto at walang anumang kasalanan, pinili niyang akunin yung lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng lungkot ng buong mundo. At ginawa niya yun para sa atin. Nung nasa krus si Jesus, naramdaman niya yung matinding lungkot ng pagiging hiwalay sa Ama dahil sa kasalanan. Yung sigaw niya, hindi yun dahil galit ang Ama. Yun yung sakit na dulot ng pagkakahiwalay. Ito, napakahalagang tanong. Kasi baka isipin natin, naggalit ba ang Diyos Ama kay Jesus noon? Itinigil ba niya ang pagmamahal sa Kanya? Ang sagot, isang napakalaking hindi. Actually, habang si Jesus ay nagdudurusa, ang puso ng Ama ay kasama ring nagdudurusa. Ang sakripisyo sa krus, hindi yun para simulan ang pag-ibig ng Diyos, hindi, ginawa yun para ipakita sa buong mundo kung gaano nakalaki at kadalim ang pag-ibig na yon para sa atin. At dahil sa pagmamahal na yun, heto ang resulta. Tinatanggap tayo bilang kanyang mga anak. Wow, di ba? Imagine, parte na tayo ng pamilya niya. Anong laking karangalan? Kaya, bago tayo magtapos, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ikaw, sa araw na to, saan mo nakikita ang pag-ibig ng Diyos? Sa huni ba ng ibon? Sa ganda ng bulaklak? O baka naman sa yakap ng isang taong mahal sa'yo? Magandang pag-isipan yan.